Inutusan ko siyang sundan siya, dahil may ipapakita siya sa kanya na kawili-wili. Kaya hinawakan niya ang kwelyo ng lalaking iyon at sinundan siya. Dinala niya siya sa lugar kung saan naruroon ang kanyang cart, at laking gulat niya nang makita ito. Tinanong niya ito kung may napansin siyang kakaiba tungkol dito, dahil ito ang cart na binanggit ni Patterson. Napansin niyang mali ang direksyon, at tinambangan sila papunta sa kagubatan. Ang mga riles ay dapat na patungo sa kagubatan, ngunit sila ay patungo sa tapat na direksyon. Ito ang una niyang ipinakita sa kanya. Dinala niya siya sa lawa, kung saan siya nakatali. Inalerto siya ng bida na hindi siya dapat naroroon, ngunit hindi siya natakot, dahil teritoryo nila ito, kaya hindi ito naging problema para sa kanila. Kinuha niya ang kamay ng bangkay mula sa lawa, na siyang pangalawang bagay, dahil sinabi niya na siya ang kasama ni Patterson. Ang bawat tao na pumunta sa kanilang kagubatan ay may tag na iyon sa kanila at tinanong sila kung alam niya kung ano ang ibig sabihin ng kamatayan at kung alam niya ang tungkol dito. Gusto niyang sabihin nito sa kanya. Galit na galit ang bida nang maglakas loob siyang magsinungaling sa kanya at tumingin sa kanyang kamay, na kapareho ng kanyang kapwa. Wala siyang dahilan dahil ang tag na ito ay tatak ng isang mangangalakal ng alipin. Natakot si Patterson at tinanong siya kung ano ang kailangan niya. Isa rin siyang tao na katulad niya, kaya nagtaka siya kung bakit siya pumanig sa mga matulis na elf na iyon. Sinampal siya ng mga bida at gustong itikom niya ang kanyang bibig dahil hindi niya ito dapat itago kung siya ay mayabang. Namangha siya, dahil may kung anong nerve na tumatakbo sa bibig niya nang hindi man lang niya maamin ang ginawa niya. Sinumpa siya ni Patterson, dahil ang mga tao ay masama rin sa kanya. Humingi si Ilyana ng anumang mungkahi tungkol sa tingin niya ay dapat nilang gawin sa kanya, ngunit hindi siya tumugon at galit na galit sa kanya. Nagsimula siyang tumakbo palayo bago pa sila makakilos laban sa kanya, at nagpa siya itong alagaan siya sa sarili niyang paraan. Pinaputukan niya ito ng palaso, na nakatarget sa braso nito, at pagkatapos ay itinutok niya ang kanyang binti, pagkatapos ay lumuhad ito. Namangha ang bida nang makita kung paano niya nataman ang isang taong tumatakbo ng napakabilis ng walang kahirap-hirap habang pinupuntirya lamang ang mga bahaging nakakasakit. Pinuntahan niya ito, at humingi ito ng tawad at nangakong hindi na mauulit kung pakakawalan siya nito at tumalikod. Sa kanyang bagong buhay, hiniling niya ang tulong ng pangunahing tauhan at nais niyang iligtas siya, dahil pareho silang ipinanganak na tao. Handa siyang ibigay ang kahit ano sa kanya. Hindi niya ito pinansin ng lubusan, at tinutukan nila ang kanyang ulo at pinatay siya. Nang maglaon, hinuhugasan niya ang kanyang palaso at nagulat siya, dahil ito ay ganap na hindi inaasahan para sa kanyang kapwa-tao. Akala niya ay gusto niyang protektahan ang kanyang mabait na rebulto, ngunit nagsisisi si Althea na ipaalam sa kanya na hindi siya ganoong klase ng tao gaya ng pinaniniwalaan niya, dahil kailangan niyang maging walang isip na tulala o mapagkunwari para pigilan sila. Tinutukan niya siya. Ipinapalagay niya na maaari rin niyang maunawaan na dapat niyang alisin ang lahat ng nanghihimasok sa kagubatan na ito. Alam ng bida kung gaano kalupit ang pakikitungo ng mga taga-Venetia sa mga duwende, at binaril niya ito. Napangisi ang bida at binigkas iyon dahil naiintindihan niya ito. Hindi ibig sabihin noon ay hahayaan niya itong gawin ang gusto niya. Ngunit hindi siya tinamaan ng palaso, at nagulat siya dahil hindi man lang siya gumalaw. Iniisip niya kung siya ay isang salamangkero, ngunit siya ay tila hindi. Ang pangunahing tauhan ay nag-activate ng kanyang aktibong pagbawi ng kasanayan upang mabawi ang kanyang tibay at mga pinsala. Ginamit niya ang kanyang kakayahan, crosswind, na naglalabas ng bug zone ng hangin mula sa gitna ng katawan, na ginagawang walang silbi ang mga projectile. Napansin niya ang kanyang singsing at nagtaka kung ito ay isang kaakit-akit na bagay. Ngunit ang kanyang kapwa ay hindi nakakaramdam ng sapat na mana mula sa kanya upang maging isang salamangkero.
Inutusan niya ang mga ito na salakayin siya hanggang sa wala na siyang sapat na mana para magamit ang singsing na ito, at pinagtibay nila ang kanyang utos. Nagmadali silang umalis, tinutukan siya, at ginamit ang skill burst shot na iyon, na nagbigay daan sa dalawa o higit pang user na tumuon sa projectile ng isang target na may bahagyang mas katumpakan. Ang dalawang palaso ay nakatutok sa kanya, ngunit sa tulong ng kanyang mahusay na crosswind, ang mga palaso ay hindi nakatarget sa kanya, na ikinagulat nila. Nagtataka siya kung bakit sila nag-abala na ipaliwanag ang sitwasyon sa kanya kung plano nilang patayin siya sa buong oras na ito. Ayaw ni Ilyana na isipin niya na lahi sila ng mga taong pinatay ng walang magandang dahilan. Kaya pinaputukan niya ito ng palaso. Inutusan siya ni Memento na itigil ang pag-aaksaya ng kanyang mana. Bagamat tumaas ang kanyang pinakamataas na mana, ito ay pag-aari na sa 125 ng 150, at alam niya ito. Hinarang niya ang arrow gamit ang kanyang espada, na ikinatuwa niya dahil ang mga arrow ay medyo madaling ihinto dahil ang mga ito ay nakatutok lamang sa kanyang ulo. Hindi ito nangangahulugan na maaari niyang patuloy na harangan sila magpakailanman. Ngunit kung gagamitin niya ang kanyang kakayahan, tiyak na mawawalan sila ng isa o dalawa, at ayaw niyang mapahamak sila. Nagtaka si Memento kung ano ang kanyang pinag-uusapan, dahil mamamatay sila ng walang bakas, kaya wala siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos ay sumabog ang hangin, at nakita siya ng kanyang artifact na medyo malambot. Tinutukan niya ang mga ito, ngunit sa pagbaril ng kanyang artifact, sumabog ang hangin, at inilipat niya ang kanyang pulso sa lupa, na nabasag. Nag-alala ang mga duwende sa kanilang senior na si Ilyana at inalerto siya na mag-ingat. Ngunit hindi nagtagal ay malapit na sa kanya ang bida at sinipa ang isang bomba sa kanyang mukha. Pinapanood niya ito mula sa likuran at alam niyang hindi dapat ma-activate ng isang karaniwang item ang higit sa isang kasanayan. Dahil sa curiosity, tinanong niya siya kung artifact ang singsing na iyon, at pinatunayan ni Stek na nakuha niya iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa pagkabigla nang minumura niya ang espiritu ng mga patay, at galit na galit, itinutok niya ang dalawang palaso sa kanya. Tinanong niya ang kanilang Diyos ng diaspora ng daigdig, paano magiging kasuklam-suklam ang isang bagay. Nagtataka ang bida kung ano ang sinasabi niya, dahil pakiramdam niya ay may sinasabi ito na nakakasira sa kanila. Ngumisi si Memento at sinabi sa kanya kung gaano kadiri ang mukha nito. Akala niya ay si Stek ang tinutukoy nito. Laking gulat niya nang nagkomento ito sa mukha nito nang hindi siya pinapansin. Lumapit ito sa kanya at tinutukan siya. Hindi nagtagal, ang palaso na binitiwan niya ay tumagos sa kanyang dibdib. Nakaramdam siya ng matinding sakit dahil dito, ngunit hindi nagtagal ay nag-activate ang kanyang skill recovery, na automatikong nakabawi sa kanyang stamina at mga pinsala. Natukoy niya ang kanyang kakayahan sa paggaling at muling tiningnan ang sugat nito, ngunit hinarang nito ang paningin gamit ang kanyang braso. Sumang-ayon siya na minamaliit niya ito at hindi makapaniwalang nagpipigil siya laban sa isang duwende. Nalaman niyang lahat ito ay katawa-tawa. Sa muling pag-recover ng kanyang katawan, batid ng bida na hindi niya ito kayang tamaan kahit na sinubukan niyang gawin ito, kaya nagpasya siyang gamitin ang hangin upang sumabog sa kanya. Nakilala niya ang kanyang kakayahan at tinutukan siya ng isang arrow, na hamarang sa pag-activate ng kanyang kakayahan. Hindi siya makapaniwala na kinansela ng palaso ang kanyang kakayahan at iniisip kung posible pa ba iyon. Ipinaliwanag ng Memento na ang mga kasanayan tulad ng air bursts ay nagpapaliit ng mana upang lumikha ng isang activation core, na gumagawa ng epekto ng kasanayan. Kung masira ang activation core sa panahon ng paggawa, ikakalat nito ang mana at kakanselahin ang skill. Ngunit iyon ay gumagana lamang sa teorya,
dahil ang pagpindot sa walang kulay na core na kasing laki ng isang buto sa loob ng 2 segundo sa pamamagitan ng paghula sa kanyang paggalaw ay medyo nakakalito, kaya nagdududa siya na siya ay isang ordinaryong duwende. Ganon din ang naisip niya, kaya inilabas niya ang kanyang espada at inatake siya, ngunit nakaiwas siya sa pag-atake. Matapos niyang pinindot ang burst button, nagdulot ito ng pagsabog, na nagpahirap sa kanya na makatakas. Napagtanto niya na hindi ito karaniwang armas. Marami pa siyang card na ipapakita. Sinugod niya ito, na ikinaalarma niya, at inatake siya nito. Ngunit naiwasan niya ito gamit ang crosswind skill. Naintindihan niya na binabago niya ang daanan ng projectile sa pamamagitan ng hangin, kaya kinailangan niyang pumutok ang ulo nito sa puntong blanko. Iginalaw niya ang kanyang kamao patungo sa kanya, at alam niyang ang singsing lang ang dapat ingatan sa hanay na ito. Ngunit handa na siyang kanselahin ang kasanayan nang sinubukan niyang i-activate ito, at pagkatapos ay hahabulin niya ang kanyang ulo. Hindi niya inaasahan na susuntukan siya nito sa halip na gamitin ang kasanayan, na ikinagulat niya, ngunit naiwasan niya ito. Ngumisi ang bida. Kahit anong bilis niya, hindi siya makagalaw. Nang siya ay nasa himpapawid, hinawakan siya nito, pinabilis ang kanyang ulo, sinaktan siya, at sinabi na ang sobrang pagiging sensitibo ay maaaring maging isang problema din. Pagkatapos niyang matauhan, nakita niya itong nakaupo sa harapan nila at nagbibintang na hindi pa siya gaanong nahihirapan laban sa isang kalaban mula noong aralin niya ang swordsmanship. Naalarma siya at nagtaka kung ano ang taong iyon. Nakita siya ni Stitch na gising at tinanong siya kung ano ang sinusubukan niyang makamit sa pamamagitan ng pagpunta sa kagubatan tulad nito at kung naroon din siya upang saktan ang kanilang bansa. Nagtaka siya kung ano ang ibig niyang sabihin at nasaktan siya, dahil wala siyang negosyo sa mga duwende doon, at niayaw niyang labanan ang mga ito, ngunit babayaran siya ng mga ito para sa pagsisikap na kitilin ang kanyang buhay. Kinuha niya ang kanilang pouch at pinunit ang lahat doon. Habang tinitingnan ang mga bagay, ipinaalala niya sa kanya na mabilis niyang binitawan ang mga ito dahil sa tingin niya ay mamamatay na siya. Kaya't nagpasya siyang kunin ang mga bagay na ito bilang kanyang premyo. Nagulat siya sa gawin nito kaya sinabihan niya ito na huwag na siyang magulat. Upang linawin ang kanilang pagdududa, ipinaalam niya sa kanila na naroon lamang siya sa piitan sa kagubatan. Sa pagtingin sa mapa, nakakita siya ng 3 piitan. Inakala niyang sapat na ang mapa na ito upang matulungan siyang mahanap ang daan sa paligid ng kagubatan at nangako siyang ibabalik ang mapa pagkatapos niyang gawin ito kung sakaling makita siya muli. Nagulat siya at sinubukan siyang pigilan. Ngunit nagpaalam siya sa kanila at umalis papuntang piitan. Pinipigilan niya ito sa hindi malamang dahilan, ngunit hindi siya nito narinig. Nang maglaon, natagpuan niya ang piitan sa tulong ng mapa na nakuha niya mula sa duwende. Namangha siya nang malaman na ang piitan ay nasa ilalim ng puno, at nang hindi niya alam, napakaraming beses na siyang umikot. Nagtataka si Memento kung paano siya nabuhay bilang isang adventurer. Ipinaliwanag niya na ang mga flora ay hindi tumutubo sa paligid ng mga piitan sa ilalim ng normal na mga pangyayari dahil sa density ng mana. Natagpuan niya ang piitan na ito na napakahusay, at ang kanyang artifact ay nagtaka kung ano ang kanyang ginawang labis na namangha. Ipinaliwanag niya na hindi pa siya nakapunta sa isang piitan na natatakpan ng mga ugat. Na-activate niya ang kanyang kasanayan sa paghahanap ng landas, ngunit dahil sa kakulangan ng mga kinakailangan sa kasanayan, hindi niya ito magagamit, na tulad ng inaasahan niya dahil wala siyang karanasan. Salamat po sa panonood.